So 3D matching training sa mga nakapasa dyan at saka sa hindi pa mga nakapasa, makinig kayo. 3D matching training, ito 3D matching project, ito yung magiging project natin. Okay? So please, tandaan nyo kung mga ano yung gagawin. Okay, makinig muna kayo, mamaya na yung mga question, mga out of this world question or out of topic na mga questions. Okay? So, yung gagawin lang natin is ma-match yung left and to right. Yung bayad dito is para magiging new creation ata sa tab na to, hindi ko lang alam. Pero may mga nagbago. Ulitin ko, hindi na natin pwedeng gamitin yung Ginger Repair software natin na ginagamit sa land cover or sa building repair or sa attribute, hindi na natin pwedeng gamitin yan. Magkakaroon tayo or magda-download tayo ng bagong software for that. Okay? And kanina nagka-trouble nga ako, nahirapan ako mag-download, si Sir Clark yung nagbigay sa akin. So, kapag nag-open na yung tab, bibigay na rin sa inyo yung software. Pero as of now, managers pa lang yung gumagawa and then judgers para mag-beta test para sa mga troubles ng ating software. Pero bibigyan ko na kayo ng glimpse. Ng project mismo. Okay? Bibigyan ko na kayo ng glimpse ng project natin. So, ito yung project natin. Yung gagamiting software is para sa 3D matching roof project. Okay? Maraming pinagkaiba to. Bakit? Meron tayong at least 4, di ba? At least 4 panels dito sa right frame. Okay? So, for example, mahirap to. Pangit yung image dito. Hanap tayo dito ng isang image na pwede natin gamitin. Okay? Dito sa right panel. So, gagawin ko lang is to switch yung frames into the next view. Oh, for example, ito. Para sa akin, for example, ito mas magandang image. Di ba? So, yung gagawin ko, pipindutin ko to guys. Hindi pala. Yung change. Dito sa left panel, boss. Ayun yung parang may dalawang Dito. Sorry. Sa left. Right pala ako. So, as you can see guys, kagaya ko, medyo tanga din. Pag nag-click kayo dito sa right panel, iba yung mga tools na lumalabas, right? Pag nag-click kayo dito sa left panel, iba din yung tools na lumalabas. Okay? Pareho lang yan ng 3D matching natin with an added feature. Like for example, yung image na to, gusto nyo tong gamitin. Okay, gusto nyo ito yung sana sir, ito na lang ginamit namin pang draw kasi mas maganda to, pangit to. Ganun. So yung gagawin natin, click tayo dito sa left frame, tapos ito, nakikita nyo to, flip view. Wala yung shortcut keys. Okay? Pero yung gagawin na natin is to click this button or that icon, and then as you can see, nag-switch sila nung image. Ito na ngayon yung ating left panel, ito na yung right panel natin. Di ba? So kung gusto niyo itong i-label, again, let's start from the top. Okay? So ito, okay, hindi pwedeng gumamit ng E. So letter F. So we have to label this part ng building as letter F, and then lock that. Make sure na accurate yung pagkaka-label nyo kasi or i-make sure ko na accurate yung pagkaka-label ko kasi nga ito ay beta test. Okay? So dapat maganda yung quality. And then right after that, select that building and then drag the wall up until sa ground niya. Okay? Or up until sa bottom area niya. So pagkatapos natin yan, as you can see, walang nagkaiba dito sa right panel. Hindi siya kagaya ng 3D matching natin before na kapag mag-select, drag 3D, merong red dash line na lumalabas. Di ba? Hindi siya kagaya nun. So yung gagawin lang, punta kayo dito sa left panel, select that label, buhatin nyo papunta dun sa bahay. And that would be perfect. Okay? Hindi na natin kailangan gumamit pa ng Alt or Control para ilipat yan dyan.
Tapos, the next layer, or yung ito, yung much lower layer, again, yung ginagamit natin dito is letter H, which is snap tool, di ba? Or trace tool. So kapag gumamit kayo ng letter H, start kayo doon sa kung saan nagtagpo yung layer na yon, tsaka yung roof. Kung saan nag-end yung 3D, or saan nag-end yung wall ng upper layer, and kung saan magsisimula yung roof ng next layer. But tsaka pag gumamit kayo ng letter H, guys, pag nag-label kayo, huwag kayong lalabas dito. Okay? H tool is trace tool. So always, may echo? Wala. Wala. Wala, sir. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Kapag gumamit kayo ng H tool, huwag kayong lalabas. H tool is for trace tool. So trace nga yung sinasabi kasi merong lumalabas na trace line. So kung lalabas kayo agad dito, hindi na yan trace tool, 'di ba? So kapag gumamit kayo ng trace tool, sa pag-snap dito, may lalabas yan na red dash line. Like for example, kagaya nito. All you need to do is to make another point katabi nung first point nyo. And in that sense, iikot na yung label nyo or automatic na siya magti-trace sa building mismo. Okay? Automatic na siya iikot sa building mismo. So yung gagawin nyo na lang guys, punta kayo doon sa part na kung saan nyo siya gusto mag-stop. So ako, dito ako magsa-stop. Bakit? Anyone, dito ako magsa-stop sa loob. Bakit? Hindi ako nag-stop dito sa corner. Bakit? Kasi may malampas din. Ha? May karugtong pang Same po dun sa point nyo. Dun sa kabilang part. Okay. Dun po Para sa sila may part. ano, putol Oo. sa dulo. As you can see dito sa right frame, nakikita nyo to. Sa likod, meron din siyang parang isang part, di ba? So dapat maging, dapat matuto kayong tumingin din ng mga parts ng bahay before kayo mag-start mag-label. Analyze nyo muna yung bahay before starting to label it. Okay? So again, uulitin ko. Use H tool, click here, gawa isang point, automatic, punta tayo doon sa gusto nating corner, and then, tsaka tayo lalabas. Click letter F para maging right angle tool na siya, and then, label the outline of the building. Label ko saglit lang. I am just using F tool and lock the label. Click space. And then as you can see guys, accurate yung pagkaka-label dito sa kabila, di ba? As you can see, accurate na agad. Hindi ko na siya kailangan problemahin or pahirapan pa yung sarili ko. So punta naman tayo dito sa likod. Uy, natabunan ng building. So dito natin magagamit guys yung ating flip view. Okay? Kung talaga nahihirapan kayo sa pag-analyze itong itsura ng bahay na naipit sa likod, doon natin gamitin si flip view in our own liking. So gagamitin ko ulit to. I-reset ko muna yung main view para bumalik siya ulit. Mag-swap ulit sila. Yung right panel dyan pa rin yan. Tapos maghahanap ako ng isang frame na mas maganda para sa akin. Ito pangit. Ito mas maganda, right? Kitang-kita, di ba? So yung gagamitin ko naman ngayon, pagpapalitin ko sila. Ito para lang to sa iba. Pero kung gugustuhin, pwede nyo naman yung i-label. Kung nakikita nyo talaga. So as you can see, dito naman sa image na to, dito, meron siyang top layer. So every top layer of the building, we need to capture it. Okay? We need to capture it as well. So gagamit lang tayo dito ng H tool, snap, tapos i-label natin yung outline ulit nung part na to. And then lock. And then as you can see, sa kabilang image or kabilang frame, accurate yung pagkaka-label ko. Right? O, kung gusto na nating the rest nung label or nung part ng bahay is i-label, dito naman tayo magsisimula.
Tapos, dito lang ako magsa-stop for now. Pasok tayo dito pala. Meron, nakikita ko. Ayan. So, dito, label it as that.